Ito ang ating pagbubulayan ngayon, the deity and humanity of Christ. Sinasabi sa ikalawang Korinto sa 11, 3 hanggang 4. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. But I am afraid that even as the serpent beguiled Eve by his cunning, your minds may be corrupted and led away from the simplicity of your sincere and pure devotion to Christ. For you seem willing to allow it if one comes and preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit from the one you receive, or a different gospel from the one you accepted, you tolerate all this beautifully, welcoming the deception. Ito ay binabanggit ng Apostol Pablo sa pangyayari sa mga, particularly sa mga taga-Korinto, na mayroong nagdadala ng ibang Jesus na iba sa kanilang ipinangaral. At wari, yung mga iba, most probably yung mga mahihina sa pananampalataya, sila ay nahihikayat ng maling aral. Kaya tungkulin ng mga apostol na ang pananampalataya ng mga kapatid ay papagtibayin sa tunay na turo at aral. Ngayon, atin munang puntahan yung proof of His deity. Ang patunay ng pagka-Diyos ni Kristo. Ang una, Christ has pre-existence. And I want you to take note, it was the preaching of the apostles and the disciples about Jesus. Halimbawa, si Apostle Peter and John, ipinangaral nila si Jesus ang siyang Kristo, na mababasa natin sa 4:13. Mayroon pang mga ibang verse, gaya sa 5:42. At may testimony naman ang mga apostles about Jesus. Kaya sabi sa 1 Peter 1:16 and 17, hindi sila nagkisisunod sa mga katang ginawang mainam. Kaya ang mga apostol man, hindi sila sumusunod sa mga kata, sapagkat sila ay eyewitness kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. At gaya nga ng sabi ng testimony ng Apostle John sa 1 John 1:3, na yung kanilang nakita, narinig, siya rin namang ibinabalita sa mga kapatid. At yan ang sabi ng kasulatan. Ngayon, ang testimony ay makikita natin na they were together with Jesus in the mountain when He transfigured. Kaya sila ay eyewitness ng magbagong anyo ang Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Matthew 17:1-5. At bukod sa ang Panginoon ay nagbagong anyo, ay mayroon silang tinig na narinig. Magkakasama si Peter, si John, si James. At yung tinig ay nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. At nang ma-convert ang Apostol Pablo sa pananampalataya, anong kanyang ipinangaral? Sa Acts chapter 9, verse 20, ang sabi, pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus, na siya ang anak ng Diyos. Ayan, kaya nang ma-convert ang Apostol Pablo, agad kanyang ipinangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. He is the Christ. I want you to take note, if you believe that Jesus is the Christ, it means to say that you believe in His
pre-existence. Pre-existence. Ang ibig sabihin ng existence, the state or fact of existing, being. At yung prefix na pre means prior, in advance, early, beforehand, before. Ngayon, the pre-existence of Christ asserts the existence of Christ before His incarnation as Jesus. Bago siya magkatawan tao, hindi pa siya nagkakatawan tao, existing na siya. Ngayon, ang susunod nating alamin, the witnesses of Christ pre-existence. Unang-una, the Holy Scripture. Sinasabi sa John 5:39, saliksikin niyo ang kasulatan, sapagkat sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Panginoon, para makilala mo talaga kung sino ang Kristo, huwag kung anong aklat at kung ano-anong pilosopiya ng tao. Ang sasaliksikin ay ang kasulatan. Ano ba naman ang sabi ng kasulatan? Sinasabi sa Micah, sa 5:2, sa Nashbi. Ano ba ang sabi rito? But as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth, for me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. Yan. Maliwanag na ang tinuturo ng kasulatan, ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagsimula sa creation. Lalo hindi siya nagsimula kay Maria. Kundi, ano daw ang sabi? Sa binasa natin, His goings forth are from long ago, from the days of eternity. Ngayon, bukod sa kasulatan, of course, ang kasulatan, sulat ng mga propeta yan. Mga propeta ang nagpapatunay, ang sumulat. At ang Diyos mismo ang nagsalita sa mga propeta. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 1:1. Ngayon, sino pa ang witness? Si John the Baptist. At ano ba muna si John the Baptist? Sinasabi sa John 1:6-8, there was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. Note, John the Baptist was 6 months older than Jesus. Si John the Baptist ay 6 months older than Jesus, na mababasa natin sa Luke 1:36, sa kapanganakan sa laman. Pero ano sabi ni John the Baptist? Sa John 1:15, ang sabi, John testified repeatedly about him and has cried out, testifying officially for the record with validity and relevance. This was he of whom I said, he who comes after me has higher rank than I, and has priority over me, for he existed before me. This is on behalf of whom I said, after me comes a man who has a higher rank than I, and has priority over me, for he existed before me. Oh. Si John the Baptist, makikita natin, ni isang tao walang bumato kay John the Baptist Bakit? Hindi kilala siyang propeta. At siya talaga, ang kanyang misyon ay maghanda ng daan ng Panginoon at magpatotoo tungkol sa ilaw. Niliwanag niya, hindi siya yung ilaw, kundi yung sumusunod sa kanya sa makatwid bagay, ang Panginoong Hesus. Pero ano ang sabi niya? He existed before me, and he has higher rank than I. Yan ang patotoo ni John the Baptist. So,
Ano, ang pangatlo naman, the apostles. Kaya may patotoo ang kasulatan ng mga propeta. Witness din si John the Baptist kung sino ba talaga si Jesus at pinatotohanan nila yung kanyang pre-existence. Ngayon, yung mga apostol, ano ang sabi sa Acts 5:42? Hindi sila nagsisipagtigil sa bahay-bahay na itinuturo araw-araw at ipinangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Yan ang mga apostol at ang unang iglesia. Ganon din, ang pang-apat ay ang mga co-ministers of the apostles. Halimbawa, si Timothy at si Silas na mababasa natin sa Acts 18:5. Ganon din, si Priscilla at si Aquila. Itinuturo nila, ipinangangaral nila, mga kasamahan ni Apostol Pablo ito. Si Jesus ang siyang Kristo. Acts 18:24, 26, and 28. At maging si Apollos sa Acts 18:28. O tingnan nga natin yung sabi ni Apollos. Kasamahan to ng Apostol Pablo. Ano ang sabi? Sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Yan. Mula sa mga apostol at sa kasamahan ng mga apostol, iisa yung kanilang mensahe tungkol kay Kristo. Si Jesus ang siyang Kristo. Ngayon, at even the Son of God, Christ Himself. Kaya nga sabi ni Kristo pag ang nagpapatotoo yung iba, tinatanggap ninyo. Tingnan nga natin, dito sa aklat ng John, sa 8:18, ito ang sabi ng kasulatan. Ako ang nagpapatotoo sa akin din. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Tuloy natin sa verse 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo mag-isampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Si Kristo mismo, hindi niya tinatwa, hindi niya tinanggi, siya yung Kristo. At makikita rin natin that even the Father of Christ, na mababasa natin sa Matthew, sa 3:17 at maging sa Matthew 17 verse 5. May dalawang pagkakataon ng Ama ay ipinakilala ang anak. Ito nga yung sa baptism ni Jesus doon sa Jordan River at yung pag-transfigured ni Jesus. Kanyang sinabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. At makikita natin na ang Panginoong Hesukristo ay bago ko lubos sa makalimot, gusto ko ipaalala sa inyo yung sinabi niya sa 8:53 at 55 nandyan, before Abraham was, I am. Sa Greek word, yung I ay ego. Yung am ay me. At tama. Dahil ano sabi ng Panginoong Hesus sa 17:5, ang sabi niya, kanyang idinadalangin, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Hindi pa nalilika ang tao, ang mga nilika, at ang buong sanglibutan. Si Kristo, niluwalhati na ng Ama. Hindi mo maluluwalhati yung wala pa. Ngayon, eto ngayon, at makikita pa natin na the Father, na binanggit ko sa inyo, ay witness. Siya mismo nagpapatotoo sa kanyang anak. At sinasabi sa aklat ng kasaysayan, dito sa
the story of the Christian church. Ano ba ang sinasabi rito? Ito ang sabi, but we can see in the discourses of Peter, three doctrines standing out prominently and held as essential. First and greatest was the Messiahship of Jesus. Another essential doctrine was the resurrection of Jesus. The third of these cardinal doctrines was that of the return of Jesus. Kaya pangunahin pa lang itinuturo ng mga apostol that Jesus is the Messiah or the Christ, the Son of the living God. And I want you to take note. It needs revelation of God to know Christ. Kailangan ng kapahayagan. Sinasabi sa Luke 10:22 na makikilala ang ama pag magpahayag ang anak at makilala ang anak kung pagpahayagan ng ama. Natural. Ang ama kilala ang anak, yung anak kilala yung ama, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. At makikita natin na si Apostol Pedro, nung sabihin ni Kristo, ano ba sabi ng mga tao, sino ako? Sabi po ng iba, ikaw daw si Elias, ikaw raw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. At sinabi naman ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo naman, ano ang sabi nyo? Sino ako? Kaya sa 16:16 ng Matthew, sinabi ni Pedro, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Thou art the Christ, the Son of the living God. At makikita natin na sa verse 17, ang binigyan ng good remarks ng ating Panginoong Jesucristo ay yung sinabi ni Pedro. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ipinahayag sa ito sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, mga minamahal, makikita nyo na yung mga apostol, pinapahayagan ng hiwaga. Maging ang hiwaga ng pagkakilala kay Kristo ay ipinapahayag sa mga apostol. Ang hiwaga nga ng iglesia, ipinahayag sa mga apostol, gaya kay Pablo, na ang Hudyo at Hintil magkasamang tagapagmana. Ay yung hiwaga ng times and seasons, yung pagkaalam ng panahon at mga bahagi ng kapanahunan, na kung paano ang lumang tipan ay mayroong 4 na periods, ganun din ang bagong tipan ay mayroong 4. At diyan makikita natin na ang apostol sa kawakasan ng huling araw ang pinagpahayagan ng Diyos ng times and seasons. Yung pagkaalam ng panahon at bahagi ng kapanahunan. Okay, magpapatuloy tayo. Ito ngayon, ang iba pang bahagi ng kasulatan, iba't ibang mga scriptural passages. Halimbawa, nabasa ko nga sa inyo kanina, yung John 1:15 at verse 30. O ano sabi ng kasulatan? John told people about him. He said loudly, this is the one I was talking about when I said, the one who is coming after me is greater than I am, because he was living before I was even born. This is the one I was talking about when I said, there is a man coming after me who is greater than I am, because he was living even before I was born. Kanina, binanggit ko sa inyo, sa Luke 1:36, mas matanda sa kapanganakan si John the Baptist. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ni John the Baptist, yun, ang sabi na he is living. Yan. He is living before I was born, or he was living. Buhay na siya
bago pa ipinanganak si John the Baptist, existing na siya. Sabi, He existed before me. At makikita natin sa Matthew 41 to 46 na ang mga Parisayo tinanong ng ating Panginoong Hesukristo kung kanino bagang anak ang Kristo. At sinabi nga ng mga Parisayo kay David. Sabi naman ng Panginoon, kung siya anak ni David, bakit siya tinatawag ni David na Panginoon? Pwede ba yun? Anak mo? Hindi nga lang siya basta anak. Descendants. Ang kanilang, primogenitor, si David. Sila. Kagaya nga dito kay Jesus, matagal pa. Pero, tinawag ni David, ang Kristo ay Panginoon. Ayan kaya maliwanag sa verse ng Bible. Ngayon, at sinasabi rin sa John 1 up to 3, in the beginning, before all time, was the Himself, He was continually existing in the beginning, co-eternally with God. All things were made and came into existence through Him. And without Him, not even one thing was made that has come into being. And the Word, Christ, became flesh and lived among us. Kaya meron pang karugtong yan. Kaya yung verbo, yung word, which is the title, one of the titles of the Son of God, na sinasabi sa Revelation 19:13. Ang verbo ng Diyos, ang kanyang pangalan, tinatawag na ang verbo ng Diyos. Hindi ito verb na action word. This is the title, one of the titles of the Son of God. At ang sabi sa verse 14, ano ang sabi? Nagkatawan tao ang verbo. The Word, Christ, became flesh. Yan. Kaya yan ang kanilang katuruan. So bago pa magkatawan tao, existing na siya, kasama na siya ng Ama. At siya ang lumikha. Ayon sa ating binasa, mga minamahal. At sa 2 John 1:7, for many deceivers, heretics, posting as Christians, have gone out into the world. Those who do not acknowledge and confess the coming of Jesus Christ in the flesh, bodily form. This person, the kind who does this, is the deceiver and the Antichrist. That is the antagonist of Christ Himself. Yung palang hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman. Bakit? Anong pahayag ba nila? Si Kristo ay antes antemano'y laman. Pero hindi. Pagkat kung paano ang kanyang Ama nagtataglay ng kalikasan ng pagka-Diyos, si Kristo ay taglay ang kalikasan ng pagka-Diyos. At lamang nung siya'y magkatawan tao, sabi nga sa binasa natin, nang dumating si Kristo dito sa lupa, Jesus Christ in the confessed coming of Jesus Christ in the flesh. Nagkatawan tao siya. Kaya nga yung mga hindi naniniwalang si Jesus, nakitulad sa tao, nagkatawan tao, naparitong nasa laman, ang tawag sa kanila ay heretics. Heretics. From the word heresy. Ano ba yung heresy? Heresy means opinion or doctrine at variance with the orthodox or accepted doctrine, especially of a church or religious system. Kaya against yun sa apostolic teachings. Kaya heresy. Ang kanyang synonyms ay fallacy. Fallacy means deceptive, misleading, or false notion, belief, etc. Yan, kaya any of various types of erroneous reasoning that render arguments
logically unsound. Hindi yan ang sound doctrine. Hindi yun ang tamang doktrina. Kaya fallacy, deceptive, misleading. At ito ang counterpart sa unang apostol, ang tinatawag na Gnosticism. Ito yung mga Gnostics. From the word gnosis, meaning knowledge. At itong mga Gnostics, ano itong mga Gnosticism? Gnosticism, the greatest of the philosophical threats, as one. At its peak of power, about 150 AD. Its root reached back into New Testament times. Better to the Colossians. Letter to the Colossians. To explain Christ, they adopted a doctrine known as Docetism. Docetism. Because matter was evil, Christ could not be associated with a human body. Despite the Bible's teaching, to the contrary, Christ as absolute spiritual good could not unite with matter. Yan pong sinasabi dito sa Christianity Through the Centuries, page 97 and 99. Kaya dito po sa aklat na ito ng history, yan pala ang mga unang nagturo, ang mga Gnostics, na hindi maaaring ang isang espiritu na gaya ni Kristo, hindi siya laman at dugo, ay magkatawan tao. Hindi aral ng apostol yan. Yan ay heresy, fallacy, deceptive, misleading. Yan ang term na ginamit ng dictionary, just sa heretics. Kaya makikita natin, ang tawag nga dyan ay philosophical heresies. Sapagkat mayroon naman tinatawag na legalistic heresies. Yung mga bawal ang pagkain, bawal ito, bawal yon, sundin mo yung mga religious rituals ng Hudyo, yun pa rin ay heresy dahil hindi tinuro ng mga apostol. Kaya makikita natin na mayroong mga deceivers. At yan din na sinasabi sa Good News Bible sa 2 John. Many deceivers have gone out over the world who do not acknowledge that Jesus came as human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Pag hindi mo ipahayag si Kristo na paritong nasa laman, kundi agad na sabi nila, walang pre-existence, antis-antimano'y laman. Yan mga binamahal. Ang tawag dyan ay mga deceivers, heretics, enemy of Christ, mga antagonist of Christ. Kaya dito po ay merong aral o yung ito po'y gamit para sa kanilang mga leader. Meron pong question and answer eh. Tingnan nyo lang ha. Ang sabi rito, question, why is it said that in the beginning the Word was with God? Because Christ did not exist yet in the beginning. Though the idea of Christ was still in God's mind. Therefore, Christ has no existence in the beginning, but He was still in the mind or plan or only a word. Question, when did the Christ who was only a plan or word in the beginning come into existence? Answer, when He was born of a woman. Ayun. Kaya may mga makabagong Gnostics. Ang tawag sa kanila, Antikristo. Antikristo. Gumagamit ng pangalang Kristo pero hindi nauunawaan na yung palang Kristo, hindi nilalang. Hindi mula kay Maria. Yung Kristo, hindi plano. Yung Kristo, kasama na ng Ama. Wala pang nilalang. Ang pinalano ng Diyos ay ang kaligtasan. Pero hindi yung magpaplano ang Diyos na siya magkakaanak at ipapanganak ni Maria.
Wala kang mababasa niyan. Hindi tinuturo ng Bible yan. Kaya mag-iingat po tayo sapagkat napakapanganib. Kaya nga ang tawag sa kanila, deceiver, enemy of Christ, antichrist. Yung hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito na dala ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong katanungan, kahilingan o mga bagay na nais niyong bigyan namin ng kaliwanagan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Hanggang sa muli ay hangad po namin ang inyong maayos at maginhawang panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.